Isa sa mga matagumpay na artista ngayon ay si Coco Martin. Sino pa kaya ang hindi nakakakilala sa sikat na aktor na ito? Siya ang bida sa isa sa mga pinakamatagal ng teleserye na FPJs Ang Probinsyano. At ang kasalukuyang teleserye na hango din sa pelikulang ginampanan ni Daking Fernando Poe Jr., Ang Batang Quiapo. Dahil sa husay niya sa pagiging artista, marami na rin siyang napatunayan. Marami na rin siyang mga naging pelikula at talaga namang inaabangan ng kanyang mga tagahanga. Bukod sa pagganap, naging aktibo rin si Coco sa likod ng kamera. Itinatag niya ang sariling film production company na tinatawag na Coco Martin Productions, kung saan naging bahagi siya sa produksyon at paglikha ng iba't ibang proyekto. Si Coco Martin ay kilala sa kanyang versatility bilang aktor, kahusayan sa pagganap, at kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Isa siya sa mga nangungunang artista sa bansa, at ang kanyang pangalan ay naging synonymous na sa matagumpay na karera sa showbiz. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Si Rodel Pacheco Nacianceno o Coco Martin bilang artista, ay ipinanganak sa Santa Cruz, Maynila, kina Maria Teresa at Ramon Nacianceno. Bata pa siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang dahilan upang alagaan siya ng kanyang lola na si Matilde. Siya ay lumaki sa Novaliches, Quezon City, at sa kalaunan ay aaminin niya na ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa mga lansangan. Sa mga taong ito, madalas siyang pumunta sa Quiapo Church sa Maynila kasama ang kanyang lola upang humingi ng patnubay sa itim na Nazareno. Sa kabila ng kahirapan, nagsikap si Coco sa kanyang pag-aaral. Siya ay nagtapos ng kursong Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts, NCBA, sa Fairview, Quezon City. Upang suportahan ang kanyang pamilya at matustusan ang kanyang pangangailangan, nagtrabaho si Coco sa ibang bansa. Isa siyang OFW, o Overseas Filipino Worker, at nagtrabaho sa Canada bilang dishwasher at janitor. Ang kanyang unang pagganap sa pelikula ay nagsimula sa industriya ng independent films o indie films. Siya ay nakilala sa ilang pelikulang indie na nagtagumpay sa iba't ibang international film festivals. Sa telebisyon, bonag ka! Walang hiya ka! Ang tagumpay ni Coco Martin sa mga indie film ay naging pangunahing daan para siya ay mapansin at mabigyan ng iba't ibang oportunidad sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang malaking pagsikat ni Coco ay nagsimula nang gumanap siya sa ilang sikat na teleserye. Isa sa mga unang malaking proyekto niya ay ang Tayong Dalawa, kung saan nakilala siya bilang isang mahusay na aktor. Sumunod na sumikat siya sa mga teleseryeng Kung Tayo'y Magkakalayo at Minsan Lang Kitang Iibigin. Ang pinaka-significant na bahagi ng kanyang karera ay ang pagganap niya bilang SPO2 Ricardo Dalisay sa pinakamahabang tumatakbo at pinakapopular na teleserye sa Pilipinas, Ang Probinsyano. Ang kanyang karakter sa serye ay nagkaroon ng malaking impact at nagbigay daan para siya ay ituring na action drama king. Dahil na rin sa kasikat ang tinatamasa ay maraming malalaking kumpanya ang kumukuha sa kanya para maging celebrity endorser ng kanilang mga produkto, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmumula din sa kanyang mga endorsements. Dahil ang isang sikat na celebrity na gaya ni Coco Martin ay binabayaran ng milyon-milyon ng kumpanyang kumukuha sa kanila bilang isang celebrity endorser, kaya naman, nagawa na rin ni Coco Martin na makapag-invest ng mga properties. At nakapagpundar na nga siya ng 2,000 square meters tropical-inspired dream home, na matatagpuan sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Napakaganda at napakalawak ng naturang bahay ni Coco Martin, at puno ng mamahaling kagamitan na bunga ng kanyang pagsisikap. Ang kabuuang gastos sa bahay na ito ay umaabot ng 150 million pesos. Tinatansya ng ilang creditable sources na ang kanyang net worth ay humigit kumulang $20 million, o humigit kumulang 1 billion pesos, na lubos na sapat para matugunan niya ang kanyang hilig sa mga sasakyan. Kabilang sa mga ito ay ang Toyota FJ Cruiser, isa itong mid-size SUV na pina-customize sa camouflage na pinalitan ng mas maangas na mga gulong,
Ito ay nagkakahalaga ng 2.3 milyon pesos. Ang isa pang SUV camouflage ni Coco ay ang Jeep Wrangler na pinasadya din niyang pataasan ng mas maangas na mga gulong na nagkakahalaga ng 4 milyon pesos. Ang 2016 Mercedes-Benz Brabus G3 na supercar, elegante at kilala sa maangas nitong itsura, ito ay nagkakahalaga ng 28 milyon pesos. Samantala, ang pinakamaangas at pinakamahal na luxury car ni Coco ay ang Inca Sentry Armored Personnel Carrier. Ang sasakyang ito ay dinisenyo para sa militar, na ang ibig sabihin ay protektado ka nito kahit na nga sa mga high-power rifle at mga granada, ito ay nagkakahalaga ng 33 milyon pesos. Noong Pebrero taong 2023, nagbalik si Martin kasama ang aktres na si Lovie Poe at isang ensemble cast sa TV adaptation ng 1986 film na Batang Quiapo. Ito ay nilikha ni Pablo S. Gomez at pinagbidahan ng yumaong Fernando Poe Jr. Si Martin ay magsisilbi rin bilang co-director, co-writer, at co-producer ng serye sa ilalim ng kanyang kumpanya sa paggawa ng pelikula. Ginawa sa ilalim ng Dreamscape Entertainment at ng CCM Film Productions ni Coco Martin, ang action drama na Batang Quiapo ay nagsisilbing instrumento para ipakita ni Coco ang marami pa niyang talento. Noon pa man ay gustong umarte ni Lovie Poe kasama ang aktor na si Coco Martin. Inihayag din ni Lovie na sa mga pelikula ng kanyang ama, ang 1986 classic ang kanyang top choice. Pag nakarinig ng putok ng baril yan, magtatakbuhan din yan. Eh di subukan natin. Si Martin ay nasa isang romantikong relasyon kay Julia Montes mula noong 2011. Pinananatiling pribado ng mag-partner ang kanilang relasyon hanggang sa kinumpirma ito sa publiko ni Martin noong Mayo taong 2023. Dahil sa mga karanasan niya sa ibang bansa, naging masigla at determinado si Coco na baguhin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga paghihirap at pagtatrabaho sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na makamtan ang kanyang pangarap. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga yugto sa buhay ni Coco Martin bago siya naging isang sikat na artista. Ang kanyang mga karanasan sa buhay at pagtatrabaho sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng malalim na pangunawa sa realidad ng buhay na maaaring nagbukas ng pinto para sa kanyang tagumpay sa industriya ng showbiz. Ito ay mga piraso lamang ng mahabang kwento ng buhay ni Coco Martin, at ng mga naging kontribusyon niya sa industriya ng pag-aartista. Marami pang bahagi ng mga pinagdaanan ni Coco patungong kasikatan ang hindi natin alam. Ngunit, kaunti man ang ating kaalaman tungkol sa kabuuan ng kwento ay sapat na ito upang ating masabi na si Coco, ay talagang maipagmamalaki dahil sa kanyang di matatawarang pagpapamalas ng husay sa pag-arte. Tunay ngang, karapat-dapat siya sa mga parangal na kanyang nakamit dahil talagang mas pinayaman niya ang larangan kung saan siya nabibilang. Muli niyang pinatunayan ang galing ng Pinoy, ang galing na wala sa iba, at dito lang talaga. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.